Part 18, Vincent POV. Taon na ang lumipas pero masyadong magaling kung sino mang gustong magpapatay sa'yo. First, it's Celeste, and then you, Ferdy said. Ever wonder why si Lina hindi ka nagiging target? Sabi ni Pam at binigyan ng nagtatanong na tingin si Selena. Show your respect to me. Selena glared at him. Huminga ito ng malalim. I do hate Celeste, pero I never wanted her to die. Huminga ito ng malalim. Kapatid ko pa rin siya. At hindi ko kailanman kayang saktan si Vincent. Stop this, I told them. Please stop bringing up Celeste. Hindi niyo siya pinapatahimik. Talaga, Vincent? Sabi ni Pama tumingin sa akin. I get that. You're probably traumatized, Pam, sa nangyari ngayon because bukod sa mga sulat ay ngayon lang talaga nila ako pinagtangkaan. Pero hindi ko maintindihan, why are you acting like this? Si Pam ay manager ni Celeste. Sa ilang kadahilanan ay nagboluntaryo siyang tulungan ako sa aking kampanya at mga bagay-bagay. Maybe that's it. Maybe I was scared at kung ano-anong nakikita ko. Lumapit ako rito at tinapik siya sa balikat. Ryan, tawag ko sa PSG ko. Ano nangyari sa mga bastos na yan? I asked referring to those two guys who tried to kill us kanina. Pareho silang patay, Mr. President. Napabuntong hinanga ko. Isa pang dead end. Whoever is behind this definitely has someone from inside. By the way, sino yung dumating kanina? Kaninong tauhan sila? I asked referring sa mga nagligtas sa amin kanina. They are from our Alpha team that was trained in the United States 2 years ago. It was time for them to serve our country. Puro ba sila lalaki? Pam asked out of nowhere. Hindi ko nakuha ang impormasyong iyon, ngunit ang alam lang natin ay sila ang pinakamahusay mula sa pinakamahusay, labanan sa himpapawid, lupa o tubig. I definitely saw a woman. Siya yung nagligtas sa atin. Babae siya. Pam said. Well then, siguro nga ay may babae doon pero ang importante mula ngayon ay magiging bahagi na sila ng task force na pro-protekta sa iyo, Mr. President. Okay lang ako. The cabinet and Senate insisted. You saw them. They are way better than us, Mr. President. Ani Ryan. Really? A woman? Babae ang protekta sa akin? I asked, pero not because naiinsulto ako. Pam is so curious with her and somehow ay na-curious din ako sa kanya. She must be so brave and talented. Bigyan mo lang sila ng pagkakataon. Pupunta tayo sa base nila bukas para makilala mo ang mga karagdagang tao na makakasama natin. Tumango na lang ako at naunang tumayo at lumabas ng kwartong yun. Celeste's death is still painful as hell for me. Na para bang kahapon lang nangyaring tinignan niya ako bago huminto ang tibok ng puso niya. Umupo ako sa kama ko at tinignan ang litrato niya na nasa side table ko. Ibibigay ko ang lahat para makitang muli ang ngiting iyon. Masama ang pakiramdam ko dahil hindi ako nakinig at naniwala sa kanya. Sa lahat ng mga taon na hindi kami magkasama at para sa pamilya na dapat ay meron kaming ngunit ngayon ay nawala sa hangin. Nakarinig ako ng katok sa pintuan ko. Pumasok ka na. Dahan-dahan itong bumukas and Selena came in wearing an awkward smile. Anong kailangan mo, Selena? Gusto kong mapag-isa. Gaano katagal, Vincent? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam. Hanggang kailan mo isasarado yung puso mo? 2 taon nang patay si Celeste. You ended us just like that. Pero tinanggap ko kasi mahal kita. Kasi gusto kong makita mo na akong nandito. Siya lang ang kaya kong mahalin. Alam ko. At gusto ko lang malaman mo kung gaano kita kamahal at pag-aalaga. Alam ko. You know, but you don't feel the same way. Ano bang kailangan kong gawin? Maging katulad ni Celeste?
Mabilis kong binagsak ang kamay ko sa side table. Stop! Stop bringing her up! Di mo maiintindihan kung gaano ako nasasaktan just by hearing her name. And the fact that my wife is no longer with us. That should be enough for you to respect her. I am thankful for you, Selena. It's just that I need more time. I'm sorry, Vincent. I know you're trying to forget her. I'll get going. Sabi nito at lumabas. Forget her? To be honest, I am doing the contrary. I am trying to remember each part of her face at hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang ginugugol ko na titigan ang picture niya because I am scared to forget every details about her. I miss you so much, hon. Sabi ko sa picture niya. Umaasang sasagutin ako nito. Fast forward. Mr. President, we are here. Nagulat ako nang marahan akong gisingin ni Ryan. Nakatulog pala ako sa sasakyan. Medyo may kalayuan ang kampo na pupuntahan namin at hindi ako nakatulog kakaisip sa lahat ng nangyari. Ipinikit ko ang aking mga mata para isara ang mga kaisipang bumabagabag sa akin buong gabi. Umupo ako ng maayos at nagpasalamat kay Ryan. Kasalukuyan kaming nasa gate. They are verifying everyone's identity. Ryan told me that these soldiers, even though they are Filipino, they are considered as American now, since they were trained and they served first with the American Army, Navy, and Air Force. Sa wakas ay nakapasok na rin kami at nagmaneho pa kami ng kaunti. Huminto at pumarada kami sa mismong kampo. Malaking-malaki ang kampo na ito. Mr. President, magiliw na pakiramdam agad sa akin ni General Del Mundo. General, salamat sa mainit na pagtanggap. Nag-shake hands kami. Always, your safety is our top priority. We may be considered as American citizens pero sa puso namin ay mga Pinoy pa rin kami. Handang magsilbi at ialay ang buhay sa bayan. As you know, General, the President and our team was ambushed yesterday and mahirap man aminin ay hindi na ako ganon kakumpiyansa sa kakayahan naming mga PSG para protektahan ang Pangulo. So when we received this offer of yours to secure a president, we couldn't say no, Ryan said. We heard that the President was doing some announcement in that area. It just happened that my team captured the helicopter in our radar so they followed it and we are indeed right na para sa presidente iyon. Salamat. Niligtas mo at ng team mo ang buhay namin. It's not me. My team is indeed composed of great soldiers, lalo na ang kapitan nilang apparently matigas ang ulo. Napangiti ako. Celeste is hard-headed too. Huminga ako ng malalim. Sa lahat na lang ng bagay ay naaalala ko siya. Nasaan ang team? I wanna meet them all and thank them personally. Oh sure, they are called Ace Team. Ang dream team ng kampo na ito, General proudly said. He led the way to a small building. Malayo ito sa kampo na maraming sundalong tinetrain. Ace Team! He called at mabilis na luminya ng 4 na tao at sumaludo. Magandang umaga, General Del Mundo, sabay-sabay nilang sabi. Luminga-linga ang General. Team, this is President Vincent, President of our country. You will be assigned for his protection. Greetings, Mr. President, sabi nilang lahat. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa ginawa nyo sa akin kahapon. Sabay-sabay silang sumaludo. This is Walter. He's our techman. Lahat ng may kinalaman sa technology, he is our guy. General said at pinakilala sa akin ang lalaking halos kasing laki ko at may malalim na mga mata. Ito si Yuki. Siya ang dalubhasa sa mga kutsilyo, espada at kahit anong bagay na may talim. Tumango ko sa mukhang Japanese. This is Draven, former MMA and kickboxing fighter. I bet you know na sino ang dadalhin kong bar fight. He laughed. Tumango naman itong lalaki. He's well-built type of guy. This is Zaya.
He is the best in tracking, a real bounty hunter serving the army. Tinapik niyang lalaking mabilis nang umiti sa akin. He actually looked like the guy from the movie na The Mask. Isa-isa ko silang kinamayan. Natutuwa akong kasama kayong lahat sa aking koponan. Ang kasiyahan ay nasa aming lahat, Mr. President, sabi ni Draven. We will get this comeback for you, sabi ni Walter. Sasama na kayo sa palasyo ngayon, tama ba? Ryan asked. Yes, sir, sagot ni Zaya. So, I assume you are the captain? Sabi ko at binalingan si Yuki. No, sir, it's not me, sagot ni Yuki. Kumunot ang noo ko. I am so sorry, President. Pagpapaumanhin ni General Del Mundo. This is what I meant when I said, matigas ang ulo. Nasaan na naman ang kapitan niyo? Tanong niya rito. General, kilala niyo naman po siya. She have her own rules. Ha? Nasaan ba siya? Her? I interrupted them. Babae ang kapitan niyo? Sir, yes, sir. Sabay na sagot nung apat. Cool, Ryan said. Siguro siya yung sinasabi ni Pam na nakita niya. General, nandyan na po siya, sabi ni Draven. Mabilis kaming lumingon sa tinutukoy niya. I was amazed nang makita kong bagong jet fighter na nasa ere. Talagang siya yun. Tignan mo, siya ay nag-e-enjoy sa bagong biyahe ng mag-isa, sabi ni Walter. Narinig ko sila pero nakatutok lang ako sa jet fighter na dahan-dahang naglaland ngayon. Bumukas iyon at bumaba mula roon ng isang tao. She is still wearing a helmet. Siya na nga yan. Apologies, Mr. President. I assure you that she's the best. Her expertise in marksmanship is superb lalo na ang kanyang capabilities sa aerial combat, General said. That person removed her helmet pero hindi ko pa rin nakita. I can only see her back and her hair na inaalon ng malakas na hangin. Hindi ko alam pero tila malakas na kumakabog ang dibdib ko. Ito ay kakaiba. Kapitan! At noong humarap na siya sa direksyon namin, ang siyang tuluyang nagpahinto. Hindi lang sa paglapit ko kundi sa tibok ng puso ko. Paano ito nangyayari? Tila napako ako sa kinatatayon ko and was just stuck there looking at her. President, meet Captain Rome-Marie of Ace Team. Mabilis itong sumaludo sa general at bumaling ng tingin sa akin. Mabilis ang sunod-sunod na pag-iling na ginagawa ko at mabilis na tinawid ang distansya sa pagitan namin at mabilis siyang niyakap. Anong ibig mong sabihin, Rome? Sabi ko. Ikaw si Celeste. Asawa ko. OMG. Totoo nga ba ito? Bumalik nga ba si Celeste? Sino nga ba itong kapitan ng Ace Team? Bakit sobrang hawig niya si Celeste? Siya nga ba ito o kamukha lang? Abangan sa susunod na kabanata.